Isang mapayapang hapon Pilipinas, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa panahon ngayon, napakaraming content na napapanood ng mga bata. Isang swipe lang, may panibagong video, isang click lang, may panibagong character na pwedeng kahumalingan. Pero sa dami ng pagpipilian, may isang mahalagang tanong. Ano ang mga kwentong tunay na makakatulong sa paghubog ng kanilang pagkatao? This matters because childhood is the time when we begin to understand who we are and where we belong. At malaking bahagi noon, ang mga kwentong pinapanood, ang mga awiting paulit-ulit na kinakanta, at ang mga mundong ipinapakita sa ating bilang virtual reality. At kapag nakikilala ng isang bata ang sarili niyang wika, kultura, pamilya, at kalikasan sa isang kwento, mas madali niyang mararamdaman na mahalaga rin ang sarili niyang mundo. Siguro nga, iyon ang tunay na layunin ng storytelling at paggawa ng mga programang pambata. Hindi lang para magbigay ng aliw, kundi para magtanim ng values, magpalawak ng imahinasyon, at ipaalala sa bawat batang Pilipino na may lugar sila sa kwentong ito. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang mga creative visionaries sa likod ng pinakabagong seryeng pambata, ang Agos, ang Batang Isla. Sina Jackie Manabat, Cedric Hornedo at Doy Onglio ng Amber Studios. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng Amber Studios Animations. Founder Jackie Manabat, Creative Director Cedric Hornedo, and Music Arranger Doy Onglio. At meron tayong isang special guest pa, pero mamaya na natin papakilala siya. Magandang hapon sa inyo and welcome to Art to Art. Magandang hapon po at salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. And of course, Jackie, mauna ka sa aming tanong. Interesado kaming pag-usapan ng iyong bagong proyekto, ang Agos, ang Batang Isla, which is scheduled to launch in November. Yes. No? So magsimula tayo sa pinakapuso ng proyekto. At what point did you realize na kailangan nang magkaroon ulit ng isang animated series na truly focused sa batang Pilipino? Bilang manunulat, tsaka bilang mamamahayag, nakita ko kung saan tayo nagkukulang. Nagkukulang tayo sa edukasyon. So kung gusto nating gawing o ipagbuti yung ating komunidad, bakit hindi tayo magsimula sa pinakabatang miyembro ng ating komunidad, which is ang mga bata. So nung nagretiro ko o nagresign ako mula sa aking lumang trabaho, yan, pagiging mamahayag sa ABS-CBN, nakita ko na may gap na bakit wala na tayong pambatang programa. Wala tayong pambatang programa na nagsasalita ng sarili nating wika. So doon namin nabuo yung konsepto na ano kaya kung gumawa tayo ng sarili nating
programa para sa mga bata na maaabot maging ang pinakamalayong bahagi ng Pilipinas. Kaya nung binubuo namin to, ang napansin namin, yung mga bata, lagi silang nasa iPad, nasa social media, ganyan. Pero ang nagkukulang doon, hindi siya wikang Pilipino, hindi siya yung kulturang Pilipino, at hindi siya kamukha ng mga Pilipino. So paano natin mamahalin ang sariling atin at magiging mas matalino tayong komunidad kung hindi natin mahalin yung sariling atin. So binuo po namin ito ng walang AI slop. Ayan, may quantifier tayo. AI slop. Alam naman natin yan, di ba? So, kaya gumamit po kami ng theater actress, ganyan, para makuha ang paggalaw para sa animated series ito. Tapos kasama ko yung aking pamangkin, yan, 7 years old, na si Zoe. Siya ang nagboses ng Agos ang Batang Isla. At ito, mga kasama ko sa magiging ilalabas namin programa. Ang creative director namin, si Cedric Cornedo, and ang music arranger namin, si Doyang. Magkakasama kami dati lagi. Magkakasama kami dati sa programang pambata rin sa ABS-CBN. So naisip natin, gawa kaya tayo ng pambata? Simulan natin sa basic unit ng society. Okay. So paano naman na-impluwensya ang journey mo sa journalism sa paraan ng paglikha naman ng isang fictional character katulad ni Agos? Kasi ang ginagawa na natin ngayon para sa kinabukasan na eh. Sila, 60 to 70% of voters ay para sa mga kabataan. Paano natin sila bibigyan ng magandang kinabukasan? So ngayon pa lang, magtatanim na tayo ng tamang kultura. Hindi naman tamang kultura. Ng kultura, tamang values. So, Kaya nga yung buod ni Agos, magsisimula siya sa pamilya. Yan. Papaalam siya sa nanay niya, maglalaro, babalik siya dahil tinatawag na siya ng nanay niya para kumain. Magsimula tayo sa pamilya, sa kultura, sa sining. So, ang karakter ni Agos ay mahilig siya sa drawing, ano pa ba? Yung mga sinasabi, makulit siya. Adventure. So, simulan natin na maging curious sila sa paligid nila, na nakikita man nila sa iPad nila, but they'll get curious na ano kaya ang meron pa sa labas. So, nung mamamahayag ako, hanggang ngayon pa rin naman, nakita ko na iba ang imahinasyon ng mga bata. Iba, na napaka-pure, ang inosente. So why not tap into that, make them love their own, make them love their culture, and then dun na. So mga susunod na taon, sana makita natin mula sa mga batang to, they'll make our nation better. Yes. Oo nga. And it really starts at that young age. Yes, opo. Okay. Cedric, ikaw naman, balita namin na napakaganda ng balanse ng traditional storytelling at cutting-edge technology sa proyektong ito. Bilang direktor, paano mo tinitiyak na habang mas nagiging advanced ang animation, nananatiling very human at very Filipino pa rin ang emotion ng kwento? Yeah, I'm inspired ako dun sa what's the current accessible entertainment ng mga bata. And I, for one, as a tito ng marami ring mga pamangkin, hindi rin ako natutuwa dun sa how it's being curated to them to a point na yun na yung ginagawa nila buong maghapon. At least pag walang school. So, one of the reason na personally nag-drive sa akin is to shape up type of entertainment katulad ng ginagawa namin na hindi lang nag-entertain kundi nag-engage sa kanya ng information, culture, and everything. So, starting is the artistic design. Though ngayon, uso ngayon yung hype na art, like AI slap and the rest, we didn't to drive numbers basically. I didn't want to base it from there. I still wanted na grounded yung art. Though we're helped ng technology na make it faster na magawa, but I make it a point na yung look niya and everything is still grounded at hindi na alienate yung mga nanood ng mga bata to what is natural. Kasi the best I can do na is to have them experience the adventure of Agos to what is it naturally. So that's my constants whenever I sit down on the desk and start to plan everything before it's executed down the line. Okay. Doy, ikaw naman, music of course has a way of staying with us long after we forget the details of a story. So ano ang gusto mong maramdaman ng mga bata at maging ng mga magulang nila
nang unang marinig nila yung musika ng Agos ang Batang Isla? Oh, sa music naman, ang gusto kong makuha ng mga magulang at saka ng mga bata dito sa Agos is maramdaman nila yung kultura natin, na maramdaman nila na buhay ang kultura. So, ang ginagawa ko ngayon, iminimix ko siya, imimix ko yung mga indigenous instruments natin, Instruments, like kubinya, kulintang, and modern, yung mga modern instruments din. So, para maging catchy siya sa mga bata, tapos mas maengganyo silang panoorin itong palabas na to. Yun. So, may visuals din ba yung musical instruments? Wala talagang sa pandinig lang, Sa pandinig. Actually, sasabayan ko yung visuals, no? So, scoring siya. Yun yung nangyayari. Okay. Yeah. So actually, it's very helpful, ma'am, yung sound kasi since we're trying to offer a very outdoor experience, Yeah. the sound of Yadoy is very helpful din to emulate yung lalo na sa mga nanonood ng mga bata. So they get to experience immersive. Okay. Aside from the use of Filipino instruments, ano pa yung mga ibang ang ginagamit ninyong tools in order to reinforce the Filipino identity sa music and of course sa visuals din ng Agos? Well, we made sure na Filipino rin naman yung actress, yung theater actress na kinuha namin. And ito, Filipino. Gusto mo bang magbigay ng isang linya? Oo. One line naman, Sample Zoe. naman. Sige na. Zoe, sige na. Sige na. Pinakamalaking yung buhangin dito sa isla. So, yeah. So, yung paglalaro natin sa... Memorize niya yung kanyang line, ha? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kasi yung gusto rin namin na very Filipino, ano yung memory na naaalala mo pag naglalaro ka sa may beach? Yan. Gagawa ka ng sandcastle. Yan. So, kahit doon sa paglalaro niya, doon sa paghabi namin ng storya, hindi lang sa musika at sa paggalaw, Pilipinong-Pilipino. And bukod doon sa animated series, ay meron siyang kaakibat na mga libro na nakasulat sa iba't ibang lengguwahe. So yun. So hindi lang siya basta-basta animated series. Pilipinong-Pilipino siya. Hindi lang Filipino na lengguwahe, iba-iba rin. Okay. Okay. Kapag sinabi ninyong gusto ninyong ibalik ang Filipino childhood, ano ba ang ibig sabihin nito? So, ano ang mga bagay mula sa mga nagdaang panahon na gusto ninyong maranasan din ng mga bata ngayon? Unang-una, paglalaro sa labas. Naku, number 1 yun. Number 1 ngayon talaga. Oo, paglalaro sa labas. But in order for us to encourage them na maglaro sa labas, bibigyan namin sila ng, ito yung pwede nyo makita sa beach. Ito yung pwede nyo gawin sa beach. Yan, paggagawa ng, ano yan? Pinakamalaking kastilyong buhangin. Yun yung Filipino childhood. And then, kung naalala yung sinabi ko kanina, yung buod ng storya, yung family dinner. Family conversation. So magpapaalam siya sa nanay niya, doon magsisimula lagi. Matatapos siya na kailangan niyang bumalik kasi kakain na sila ng sabay. So yun yung mga childhood memories na gusto namin na yung mga kabataang Pilipino ngayon ay magawa pa rin nila. Kasi yun nga, the smallest unit in the community, if you make it better, will make our future better. So we start with them. So those are the childhood memories. Yung paglalaro, ganyan. Kasi that's how your imagination works. And then, of course, coupled with the visuals, with the music, and actions. Yeah. Totoo. Okay. So, anong plataforma mapapanood ang Agos ang Batang Isla at paano ang delivery nito? Is this a series? Is this a limited series? What is it? Yeah, well, we wanted accessible. Like Jackie mentioned, meron ding book siya, but the animation will be accessible online via YouTube. But hindi lang siya sa YouTube, meron ding ibang platform kung saan. But primarily, since YouTube is the most accessible one, sa YouTube po siya ma-access. Sa YouTube. So, there's a YouTube channel devoted to Agos ang Batang Isla. Yes. Okay. Para maabot yung pinakamalayong lugar sa Pilipinas. Oo. But there is also a book? Yeah, there's also a book. There's a book as well. Okay. Na mapapublish din or na-publish na? Ipapublish pa lang, kasabay. Kasabay. Yes. Sa November lahat ito.
Yes. Oh, okay. Pwede natin siguro sabihin yung mga iba't ibang lengguwahe. So, initially, dahil Ilocana po ako, so meron siya inversion ng Ilocano, may Kapampangan, may Chabacano, may Kuyonan, diba? Ang Palawan. Okay sa inyo. Yeah, Ibatan. Ibatan. Yeah. Tagalog din, of course. Yeah. Opo, in Oh, Filipino. Okay, Filipino. Primarily. Okay. Alright, marami pa po tayong pag-uusapan kasama sina Jackie Manabat, Cedric Hornedo at Doy Onglio ng Amber Studios Animations. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, nagbukas noong August 7 ang retrospective exhibition ng yumaong pintor na si Juvenal Sanso sa Gallery 15 ng National Museum of Fine Arts, Padre Burgos Avenue, Manila. Pinamagatang Sanso, Pusong Pilipino. Ito ay nagpapakita kung paanong umunlad hindi lamang ang kanyang istilong artistiko, kundi pati na rin ang kanyang pagmamahal sa bansang ipinagmalaki niyang tawagin bilang kanyang tahanan. Matutunghayan ang exhibit hanggang February 2027. Bukas ito 9 a.m. hanggang 6 p.m. Lunes hanggang Linggo, libre ang pagpasok. Sa musika, ninihahandog ng UP Symphony Orchestra ang concert na Continuum, bahagi ng kanilang 8 concert series sa August 28, 6 p.m. sa UP Theater, UP Diliman, Quezon City. Sa pamumuno ni Maestro Josefino Chino Toledo, ang orchestra ay tutugtog ng mga piyesa tulad ng koral, From the Easter Cantata ni Bax Tukowski, Ragtime ni Back Hindemith at ang world premiere ng Back Bacto ni Back Toledo. Tampok ang flutist na si Mark Kennedy Rocas, ang balik UPSO artist sa konserto for flute and orchestra ni Rainek. Magkakaroon ng matinee performance ng concert na Liyab, mga himig ng dakilang pag-ibig sa September 20, 2 p.m. sa The Theater at Soler, Parañaque City. Isa itong tribute sa musika ni national artist Ryan Cayabyab. Tampok sina Maestro Ryan Cayabyab at mga conductors na sina Jonathan Velasco at Toma Cayabyab, ang Philippine Philharmonic Orchestra, ang 200-voice Grand Liyab Choir at sina Martin Rivera, Ogie Alcacid, Bituin Escalante, Jed Madela, Gigi Delana, Sofronio Vasquez at Arman Ferrer. Bumisita sa website na ticketworld.com.ph para sa ticket. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang mga Filipino creatives behind the new animation series Agos, Ang Batang Isla. Amber Studios founder Jackie Manabat, creative director Cedric Hornedo, and music arranger Doy Onglio. So, isa sa mga kahangahangang bahagi ng proyekto ay ang pagsasama ng mga theater performers, young animators, at mga veterano sa industriya. So how did you come up with this idea at ano ang natutunan ninyo sa isa't isa habang binubuo ang mundong ginagalawan ni Agos? Nagsimula po yan nung magkasama tayo, no, Seth, at ng ibang mga kaibigan sa isang space, yung green Art space sa Zambales. Yun, merong bata doon, ang tunay niyang pangalan, Agos. Oo, so Okay. sa kanya inspired. Tapos,
Tapos, parang naisip namin na, oo nga no, wala tayong programang pangbata. At nung panahon po na yun, meron akong short stint as a consultant sa National Council for Children's Television. So nakita namin, wala nga talaga. So, paano kaya kung tayo yung gumawa? So, yung tunay na Agos ay creative, ganyan. Pero nag-i-English po siya, ganyan. Katulad ng mga pamangkin din natin, di ba? Sasabi namin, baka panahon na para magkaroon tayo ng sariling atin na may mapanood sila na kamukha nila, na nagsasalita ng kanilang lengguwahe, oo, na makulit din. So, ganun na buo yung Agos. Tapos, nito pong ang taon ay may welcome po kami ng mga young animators naman from Samar. Oo, mga fresh grad na tinuruan ni Seth. Okay. Oo, so, kumbaga, yung kwento ng bawat isa ay inilagay namin doon sa Agos ang Batang Isla. So, Pilipinong-Pilipino talaga siya. Okay. Yeah, the idea of cross-generation ba? Cross-generation. Cross-generation and Oo. cross-disciplinary. Merging. Okay. Alam natin, very disruptive yung times ngayon. Dapat din the last 10 years, very disruptive ang mga nangyayari. So, not you used to work kung ano yung specific generation, mga ganun, to make it a really fluid production per project. But now, you wanted na every wisdom ng generation will be there, and even other creatives din na Pilipino. Kaya nga, pati stage actress, kumuha din kami as a collaborator, as young as Zoe. namin. Of course, si Kuya Doy for TV music na inano namin for animation para we get that fresh mix of a new thing. We could also mention, kasi po, una kami naging magkakasama sa programang Matang Lawin. So ako yung producer nung time na yon. Tapos, ang naisip namin, gawin na natin to na parang mas bata. Kaya yung unang episode ni Agos ay may boses po ni Kuya Kim. And magkakaroon din ng ibang mga boses sa mga susunod na episode. Kasi gusto po namin na kapag pinanood yung episode ni Agos ay maging magulang o yung guardians ay nanunood kasama ng mga bata na pamilyar yung boses. Ganon din po sa libro na ilalathala namin. Okay. Well, Amber Studio seems to be much more than just an animation studio. Marami kayong proyekto tungkol sa mga bata, kalikasan, musika, animal welfare, at responsible storytelling. So ano ang nag-uugnay sa lahat ng advocacies na ito? At ano ang core mission na gusto ninyong iparating sa bawat proyektong ginagawa ninyo? Kung gagawan ko man po ng buod, it's impactful storytelling. For the creatives, by the creatives. Dahil alam po naman natin ngayon na maraming issue ngayon na mukhang maghagambala ang creativity, hindi lang sa hanay ng pagiging mamamahayag, sa sining, sa kultura, halos lahat na nanganganib yung kinabukasan ng mga creatives. So, yun po yung naging vision ng Amber Studios. Yes, AI's love. Hindi natin may pagkakaila eh. So, yun ba yung gusto nating ipamana sa mga susunod na mga storyteller? Parang hindi po. So Amber Studios is for the creatives, by the creatives. So what we do in Amber Studios is we merge nga cross-generational. We value the opinion of the young storytellers. So meron po kaming musika. We have a music channel, we just launched it, na hindi lang sila basta tumutugtog, but we talk about social issues, we talk about their creative process, paano po nila naisulat yun. We also have the animal welfare show or podcast na pinag-uusapan namin kung paano ba maging responsible pet parent at maaalagaan yung mga animals natin dito sa Pilipinas. Kasi wala rin tayong isang boses doon. Marami po kaming programa, pero ang siguro buod po nun ay magkaroon ng impactful storytelling for the creatives, by the creatives. All right. And of course, creative projects like these require not just passion but also sustainability. So paano niyo napapanatiling buhay ang ganitong klaseng advocacy-driven work? Paano kayo bumubuo ng partnerships at sino ang mga collaborators na naging mahalagang bahagi ng journey ng Amber Studios? Mahalagang collaborator. Siguro po naging maswerte na lang po kami sa Amber Studios Manila na maraming creatives
dito sa Pilipinas na willing at bukas na magturo at magbigay ng kanilang magbahagi ng kanilang talento sa young generation. So, yun po. Kaya nabubuhay ang Amber Studios because of the creatives. So, yung sinasabi na hindi walang kita sa creativity, walang kita sa musika, hindi po kami naniniwala doon hanggat may naniniwala sa pagiging creative ng mga Pilipino, buhay ang creativity ng mga Pilipino. Siguro yun na lang po yung hihilingin ko sa publiko, na suportahan ninyo ang creatives. Yeah. Oo. Okay. Yes, please. Oo. Yun na lang din ang masasabi ko. Please. Baka may sumagot na AI. May sumagot na AI, Miss Lisa. Pero habang lumalaki ang Agos, ang Batang Isla, ano pa ang maaaring nating abangan bukod sa animated series at storybooks? Paano ninyo nakikitang lalawak pa ang mundo ni Agos para mas marami pang batang Pilipino ang maabot saan man sila naroon? Bukod po kasi kay Agos, si Agos ay multimodal talent. Yan. Okay. So marami siyang pwedeng gawin. Pwede rin siya maging host, pwede rin siya maging endorser, whatever. Pero bukod kay Agos kasi, nakikita rin namin na kailangan kada generation ay magkakaroon sila ng kasama habang lumalaki. Diba? Parang ganun. Yeah. And starting with Agos, more than the animation, dahil super dami niyang pwedeng may share, we also want her to be accessed social media as Agos. So we are also trying to bring Agos sa social media na nagsishare din siya doon ng values and culture na gusto naming iano sa kanya. Magmamano po. Yeah. Tapos sa larangan naman po ng musika, dahil kaka-launch lang na music channel namin, ito yung maalala nyo yung song hits. Okay. Song hits. Song hits pa. So, para siyang kinu-curate na po namin yung musika ngayon para sa mga veterano, ano yung may gusto nilang iwang legacy? Yes. O iwan na parang pangit ng iwan. Pa-exit na pala. Okay. Oo, para sa mga bago, ano yung nakikita nila in the future? So, empowering creatives po talaga. Kada henerasyon. So, kahit po ako ay isa sa journalist o mahayag na nauna sa TikTok, yung vertical, naniniwala pa rin po ako na kailangan natin gumawa ng produkto na mabe-benefit pa rin o maganda pa rin panoorin 5 or 10 years from now. So yun po yung aming produkto. Project. Okay. At bilang pagtatapos, gusto kong hingin ang inyong personal na pangarap para sa proyektong Agos. Kapag may isang batang manonood ng Agos at pagkatapos ay tumingin sa sarili niyang komunidad, sa kalikasan o sa sariling kultura, ano ang gusto ninyong baunin niya mula sa karanasang yon? Ang naiisip ko po, ang pangarap ko talaga para kay Agos ay lumaki siya kasama ng mga kabataang Pilipino na marunong rumespeto, makakalikasan, makajos, at higit sa lahat ay makapamilya. So kapag nabuo na po yung ganong klaseng henerasyon, mas maging mabuti ang ating kinabukasan. Totoo. Nasa pamilya din talaga. Nasa pamilya po, oo. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Zoe. And before we leave, please invite our viewers and listeners na subaybayan ang Agos, ang Batang Isla in the platforms, dates, where to watch, please. That's your camera. Ayan, hello. Maaari niyo pong subaybayan ang magiging tahak ng landas ni Agos sa aming social media platforms. For Agos, it's at Ako si Agos at our Meta platforms and even TikTok. Pero para sa aming ibang mga proyekto ay maaari niyo pong i-follow ang at Amber Studios MNL or Amber Studios Manila. I am also on social media at Jackie Manabat, at JACQUE Manabat. Have to spell it eh. Yeah, the Agos animation will be on November, but hindi naman po kayo maghihintay ng November. Agos will be on social media. She will be sharing her journey soon.
way before November. So abangan nyo lang po sa na-mention po ni Miss Jackie na handles. Doy? Panoorin po natin, subaybayan natin ang Agos. Marami po tayong matututunan, lalo na ang mga pamilya, no? At ang mga bata. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.